Hello guys! For today's video ay gawa tayo ng banana bread na napakasarap pero simple lang ang mga sangkap. Paki-check lang po ang mga ingredients sa description box below. Let's start! Ang uunahin nating sangkap ay ang buttermilk. Ito ay nagpapalambot at nagbibigay ng magandang texture sa ating banana bread. Ang acidity nito together with the baking soda ay nagkikreate ng bubbles para sa ganun magiging fluffy ang texture ng ating banana bread. O diba? So sa tinunaw nating 1 cup na tubig, ihalo lang natin ang 1 kutsara ng white vinegar at haluin and set aside. So kailangan natin dito ang 5 or 6 na overripe na saging. Dapat overripe talaga para sa ganun magiging moist at saka maganda yung aroma ng ating banana bread. So i-mash natin yan at set aside. Sa isang mixing bowl, ayan, ilagay natin yung sugar at saka itlog. Gamit ang wire whisk or kung may handheld mixer kayo para mas maging madali, haluin nating mabuti yan hanggang sa matunaw yung sugar at nararamdaman natin na nagiging smooth na yung mixture. Maglagay lang tayo ng konting asin pang balance ng flavor at finally, ang mantika. Haluing mabuti hanggang maging smooth na ang kanyang consistency. Ang ganitong uri ng paghalo ng mga liquid ingredients ay tinatawag nilang creaming method. Ito ay isang importanting step para ma-achieve natin yung cake-like texture ng ating banana bread. Wala na din tayong nakakapang sugar. Ayan. So, pwede na nating ihalo ang ibang sangkap. At ihalo na natin ang mash na saging dito sa ating mixture. So, haluin natin mabuti yan. Hanggang sa maging smooth na yung ating texture. Ready na para sa ating harina. Set aside muna natin. So, ang gagamitin nating harina ay kailangan sinala nating mabuti. At ilagay na natin dito ang ating baking powder. At isunod naman natin ang baking soda. Ayan. Ito ay isang importanting leavening agent, lalo na at meron tayong buttermilk. Iba talaga ang texture ng walang buttermilk. Na-try ko ng ilang beses at much heavier talaga yung texture. Kunin na natin ang mixture at ihalo na natin ang ating harina. Pero huwag nating ilagay lahat. Okay? So by installment. Ayan. At sa paghalo natin guys ay dahan-dahan lang para hindi mag-form yung gluten. At saka guys, hindi ko talaga sinabay na ihinalo yung ating buttermilk. Nakikita naman ninyo. Ang purpose nito ay para sa ganun maiwasan natin ang overmixing. Kasi pag may liquid habang hinahalo, hindi na form yung gluten. Ang gluten kasi pag overmix na yan, ayan, magiging tough ang ating bread. So, just remember guys na kailangang may liquid parati pag naghahalo tayo. So, haluin lang natin yan hanggang sa mawala na yung harina na na-mix natin. Uniform na yung color. Ayan. At kukunin na natin yung harina na tira. By this time, ilagay na natin lahat. At imimix natin siya with the buttermilk in between. So, i-continue lang natin yung paghalo, dahan-dahan pa rin. Ayan. At isa pang ingredients ang kailangan natin dito, ito ay ang vanilla. Para sa ganun, ma-enhance yung aroma ng ating banana bread. 1 kutsara lang ay sapat na. Ayan, so, haluin natin yan. Dahan-dahan lang guys. Ayan, nag-uniform na yung kulay at nafe-feel na natin na, ayan, naging smooth na yung texture ng ating mixture. Listen guys, pag nasa final mixing stage tayo, dito natin kailangan ang liquid or yung natitira nating buttermilk kasi nahalo na natin siya pero sinisigurado nating nahalo natin siyang mabuti pero dito nangyayaring overmixing kaya kailangan natin ng liquid in between. Hayan. I-mix na lang natin yan ng at least 30 seconds. Hindi tayo lalagbas dyan. At dito natin malalaman kung ilalagay pa natin lahat yung liquid or hindi. Pag nakita na natin na
Ayan, so ganyan lang siya, hindi siya thick at saka hindi siya runny. Enough na yung liquid. Pwedeng ilagay natin or pwedeng hindi. Okay, set aside muna natin yan. Ang ginamit natin dito ay 7x3 na loaf pans, dalawa. Saktong dalawang pan ang ating mixture. So, pwede kayong gumamit ng ibang pan kung gusto nyo. So, dahil sa naubos ang aking parchment paper, ito ang ginawa ko. So, DIY na lang tayo. Ayan, pinahiran ko ng mantika at nilagyan ng harina. Ayan, so tularan na lang ninyo ang aking ginawa. So, ito ay para maiwasan ang pagdikit ng ating banana bread sa ilalim ng ating pan. So, ayan, for easy removal. Alright, ready na tayo to assemble. Ayan, so ilagay na natin ang ating mixture sa dalawang loaf pans na naka-ready. Ayan. By this time, ay naubusan pala ako ng toppings guys, yung peanut at saka cashew nuts. Kaya ang ginamit ko dito ay yung Nutella. So, anything na pwede nyong gamitin pan-toppings guys, go ahead. Mapa-cashew nuts, almond, or peanut yan. So nilagyan ko lang ng simpleng pattern lang sa ibabaw. Of course, para, ayan, para maging may design naman, 'di ba? So, nasa sa inyo na yan, guys, kung paano nyo lalagyan ng design ang inyong banana bread. Pwede namang plain lang, okay lang din naman. At this stage ay dapat na nakapag-preheat ka na ng oven before ang pagsalang. At itap natin ang pan para sa ganon maalis ang butas-butas na magiging epekto sa bread. Ayan. At para ma-achieve natin ang crack sa gitna ng plain, ayan, buhusan ng konting oil at saka hiwain gamit ang kutsilyo or toothpick. At isalang na natin yan sa oven na may init na 185 degrees for 50 minutes to 1 hour. Usually, ang ginagawa ko para maiwasan ng moisture loss. Ayan, so pag 40 minutes na, hinihinaan ko yan ng minus 10 degrees para sa ganun maganda yung pagkakaluto. Pag nag-brown na ang top ng bread, ugaliing mag-toothpick test. Pag may dumikit sa toothpick na butter, pwede mo siyang ibalik ng 3 to 5 minutes. At pag dry naman, means to say, ready na siya para hanguin. At i-rest muna siya sa cooling rack ng at least 15 minutes before naalisin sa pan. I-scrape muna siya ng spatula before naalisin sa pan. So, importante yan guys para hindi masira ang iyong bread. Saktong-sakto guys ang pagkakaluto at ang ganda ng naging resulta. Super brown pero hindi naman sunog. At ang lambot guys, para siyang madudurog sa sobrang lambot niya. Ayan na guys, so, o diba? Ayan, at ang bango-bango guys, grabe. At napaka-spongy niya guys, at napaka-moist. Epekto yan ng combination ng baking soda at saka buttermilk. Ayan guys, so, ayan. Thank you so much for watching this video till the end. Ako nga pala si Jubes, isang baker, and I'm just new to this channel. At kung naibigan nyo ang aking video, please like and subscribe to this channel and we will try our best to upload tutorial videos. Till next time, bye-bye!